Bago tayo magsimula, pwede bang pahingi ng like at mag-subscribe ka na din sa ating munting channel para ganahan pa ang Kaginggo nyo mag-upload araw-araw at kung mayroon mga maiiksing ads na lumabas sa ating video, huwag nyo na i-skip mga Kaginggo dahil malaking tulong na yan sa ating channel. Tayo na at simulan na natin ang bagong kabanata ng pinakamalakas na assassin na nabuhay muli sa mahinang katawan ng ikatlong Panginoon na si Sorayang. Sa nakaraang kabanata, nagsimula na ang misyon ng Delivery Squad patungo sa Jiangxi, at dito rin nalaman ni Hajan na malapit lamang ang kanyang mortal na kaaway, si Jung Ilryong, ang First Elder ng Righteous Heavenly Alliance, ang taong nagpapatay sa kanya noong siya'y assassin pa lamang. Sa kabilang banda, nagsimula na ring gumalaw ang mga kalaban na may intensyon na nakawan ang Heavenly Demon Divine Cult, na pinangungunahan ni Oh Gyung-hwa, ang Steel Wheel Squad Captain mula sa Iron Blood Fortress. Habang sinusuri ni Oh Gyung-hwa at ng kanyang tauhan ang mga ninakaw na materyales mula sa Delivery Squad, isang kahon ang agad niyang napansin na naglalaman ng mamahalin at bihirang mga sangkap sa paggamot. Bakit ganito karami ang mga sangkap na binili nila? Tanong niya, bagamat alam niyang papalapit na ang Mara Festival, tila labis ang dami ng mga sangkap na ito. Ngunit mabilis niyang binaliwala ang kanyang pag-aalala, sapagkat hindi naman ito direktang problema niya. Nag-ulat ang Vice Captain sa kanyang likuran, walang mga survivor sa kabilang panig, Captain. Nakuha na rin natin lahat ng kagamitan, kaya mabuting lisanin na natin ang lugar. Sisiguraduhin din naming sunugin ito para burahin ang lahat ng ebidensya. Sa karagdagan, iniulat din nito na may 3 tauhan na nagtamo ng minor injuries, ngunit wala namang malalang nasugatan o namatay. Ngunit galit na tumugon si Oh Gyung-hwa, mga walang kwenta. Paano nagkaroon ng minor injuries sa panig natin? Gaano ba kalakas ang kalaban para madala ng mga tauhan natin? Halata ang inis sa kanyang boses, na para bang hindi niya matanggap na kahit ang pinakamaliit na pinsala ay nagawa ng kalaban. Tinanong ni Oh Gyung-hwa kung ilan sa mga tauhan ng Delivery Squad ang pinalaya nilang sadya. 4 o 5, tugon ng Vice Captain, ngunit hindi siya sigurado dahil nakalayo na ang mga ito bago pa sila mapansin. Lalong nagalit si Oh Gyung-hwa. Napaka-inutil mo talaga. Tawagin mo na ang mga tauhan natin upang ikarga na lahat ng mga gamit. Utos niya, galit na galit sa pagkukulang ng kanyang Vice Captain. Sa gitna ng mga labi ng labanan, isang dagwang miyembro ng Heavenly Demon Divine Cult ang nakabaon sa mga debris, halos wala ng buhay, ngunit hindi pa tuluyang nalalagutan ng hininga. Napansin ito ni Oh Gyung-hwa, at bilang malupit na pinuno ay agad na nilapitan ang kawawang kalaban. Aba, may isang determinado pa rito, ani Oh Gyung-hwa, may halong pangungutya sa kanyang boses. Hindi ba ikaw yung natama ng palm strike ko? Napansin ni Oh Gyung-hwa na ang sugatang mandirigma ay nakasuot ng berdeng roba, tanda na siya ay hindi basta-basta lamang na miyembro ng cult. Siya'y mula sa inner cult, isang ranggo na mas mataas kaysa sa karaniwang miyembro. Kahit paduguan at hirap na hirap, pinilit ng mandirigma na magsalita. Hindi ka makakatakas sa Demon God, ang kanyang huling babala habang dumudugo ang kanyang bibig. Tumawa si Oh Gyung-hwa nang marinig ito. Nakakatawa naman yan. Sumasamba kayo sa isang Demon God. Kayong lahat ng mga miyembro ng Demon Cult ay nababaliw na talaga. Kung sobrang gusto nyo ang Demon God na yan, bakit hindi na lang kayo mamatay lahat at sumama sa kanya? Malupit na sinipa ni Oh Gyung-hwa ang leeg ng sugatang mandirigma, tuluyang pinutol ang kanyang hininga. Wala kang lakas ng loob para mamatay. Sige, tutulungan kita. Patuloy ni Oh Gyung-hwa, puno ng paghamak. Kung talagang totoo yung Demon God na pinaniniwalaan nyo, magmakaawa ka sa kanya sa kabilang buhay. Ipagdasal mo na patayin niya ako at ipaghiganti kayo dahil kayo'y namatay ng ganon-ganon na lang. Sa wakas, namatay ang mandirigma, at nanatiling nakatayo si Oh Gyung-hwa, puno ng kasuklaman. Tingnan na lang natin kapag nagkita kami niyang Demon God nyo, bulong niya sa sarili, puno ng pangungutya. Mga walang kwentang Demon Cult members. Habang iniiwan niya ang bangkay, lalong yumigting ang kanyang galit at kawalang respeto sa mga kalaban. Tila walang takot si Oh Gyung-hwa sa paghihiganti na maaaring nag-aabang sa kanya, maya-maya ay may naramdaman siyang presensya sa likod niya, isang napakalaking lalaki na tila halimaw ang laki at tangkad.
Siya ay may asul na buhok at asul na mga mata, at naglalakad na parang nagmamay-ari ng buong paligid. Siya ay mula sa Southern Savage Beast Palace, kilalang lugar ng mga taga-kontrol ng mga halimaw na lobo na kumakain ng tao. Sa ilalim ng kanyang pamamahala, ang mga lobong ito ay kinikilala sa kanilang walang habas na kalupitan sa bawat misyon. Nilapitan siya nito at bagamat nasa kanyang likuran, naramdaman ni Oh Gyung-hwa ang kanyang presensya, malamig at mabigat na parang ulap ng kamatayan. Nilinggan siya ni Oh Gyung-hwa, tila walang bahid ng takot sa kanyang mukha, at tinanong, anong kailangan mo? Diretso at walang pag-aalinlangan ang sagot nito, kailangan ko ng pakainin ang mga bata. Sabihan mo ang mga tauhan mo na magdala ng pagkain. Ang mga bata na tinutukoy niya ay ang mga malahalimaw na lobo na kasama niya, mga nilalang na kumakain ng tao at walang ibang nais kundi laman ng kanilang mga biktima. Nagningning ang mga asul niyang mata habang sinasabi ito, halatang hindi siya sanay na tumatanggi sa kanyang mga hiling. Nanlaki ang mga mata ni Oh Gyung-hwa, at nagalit siya. Inuutusan mo ba ako ngayon? Tanong niya, ang tono ng kanyang boses ay puno ng paghamak. Sa isip niya, walang sino man ang may karapatang magsalita sa kanya ng ganoon, lalo na isang tulad nito na galing sa mga kagubatan ng timog. Pero hindi siya natinag. Sa halip, tumugon siya ng malamig, isa itong request. Sinabi sa akin na ang squad mo ang responsable sa pagpapakain sa amin. Ngayon, tuparin mo ang pangako mo. Ang kanyang mga salita ay walang emosyon, pero may pahiwatig ng banta, na para bang hindi siya natatakot kay Oh Gyung-hwa kahit sino pa ito. Ha! Ang dami-dami nyo ng kinain. Sagot ni Oh Gyung-hwa, pilit na itinatago ang inis. Ang tono niya ay pasigaw, halos nagliliyab sa galit dahil sa paghamak na nararamdaman. Ngunit bago pa man siya makapagsalita ulit, tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata, ang mga mata niya ay biglang nanlisik, at sinabi, nagre-request lang kami. Kailangan namin ng mas maraming pagkain. Sisirain mo ba ang pangako mo? Ang tanong ay tila simpleng pahayag, ngunit sa ilalim nito ay may halong pagbabanta na tumago sa kaluluwa ni Oh Gyung-hwa. Kahit siya, sa kanyang posisyon, alam na hindi biro kung magalit ito ang mga halimaw na lobo na kasama nito. Nakakunot ang noo ni Oh Gyung-hwa, kitang-kita ang pagtitimpi niya. Hindi niya gusto na napapagitnaan siya ng ganitong uri ng tao, lalo na't ang mga halimaw na lobo ay nagsisimulang magtipon sa paligid nila, lahat ay naglalaway, gutom na gutom. Alam niyang hindi niya ito maaaring basta-basta kalabanan sa oras na ito. Sige na nga, pag-alit niyang sabi, mukhang ang mga halimaw na gaya niyo ay kailangan lagi talagang pakainin. Pero hindi pa rin natapos si Oh Gyung-hwa sa kanyang mga puna, sinamantala ang pagkakataon upang magpakawala ng pangungutya. Bakit di niyo kainin yang mga taga-Demon Cult? Magpapadala pa ako ng mas maraming bangkay sa inyo, mamaya rin. Tumalikod na siya upang lisanin ang lugar, ngunit ang inis ay nangingibabaw sa kanyang iniisip. Habang paalis, bulong niya sa kanyang sarili, puno ng paghamak at galit, isusunod ko kayong ilibing pagkatapos ng misyong ito, kayong mga marurumi at nakakadiring taga Southern Savage Beast Palace. Alam niyang kahit gaano pa kalakas ang Southern Savage Beast Palace, kampante siya na kaya niya itong patumbahin. Ang mga halimaw na lobo sa paligid ay nagsisimulang magtungo sa mga bangkay, ang kanilang mga ngipin ay naglalaway at puno ng dugo, handa na namang lamapan ng biktima. Tila balot ng tensyon ang hangin, ngunit pinili niyang manahimik sa kabila ng panghahamak sa kanya ni Oh Gyung-hwa, masamang tingin ang isinukli sa kanya. Alam niyang hindi ito ang tamang oras para sa paglalaban. Sapat na ang sagot ng kanilang kasunduan para mapigil ang anumang labanan, sa ngayon. Ang mga halimaw na lobo ay nanatiling handa, tahimik na nakamasid, alam na darating ang panahon na ang mga sitwasyon ay magbabago, at kapag dumating ang sandaling iyon, ang gutom ng kanyang mga bata ay hindi na mapipigilan. Di nagtagal, nakarating din sa handover point sina Juhwa, Dongpil, at ang delivery squad, ngunit ang kanilang dinatnan ay isang lugar na wasak at nagliliyab pa ng bahagya. Kitang-kita ang mga bakas ng pagkawasak at pagkatupok sa buong gusali. Wala na silang nabuutang mga kalaban. Mukhang sinira nila ang buong gusali para burahin lahat ng bakas na maaaring maiwan, sabi ni Dongpil habang tinitingnan ang paligid, napansin ang kawalan ng anumang ebidensya. Tumango si Juhwa,
casual na sumagot, oo nga, pero mukhang minadali nila ito. Kung tutuusin, kaya pa nilang gawing mas malinis kung talagang gusto nilang alisin ang lahat ng bakas. Sumagot si Dongpil ng may pag-aalinlangan, imposibleng magkakamali sila. Ganon nga, sagot ni Juhwa, tumititig sa mga bakas ng nagdaang labanan. Maaaring ito ay isang patibong, o baka tumakbo sila papunta sa isang tagwa na mas mahirap nating mahanap. Sa kabila ng alalahanin, mabilis na inutusan ni Juhwa ang kanilang substitute commander, nagpadala ka na ba ng mensahe sa pinakamalapit na branch natin? Tumango ang commander at sumagot, oo, kung isasaalang-alang natin ang distansya, matatanggap nila iyon ng 1.5 araw. Pinag-isipan ni Juhwa ang mga susunod na hakbang at matatag na sinabi, kailangan kong pag-isipan ang susunod na gagawin. Ikaw na ang bahala sa mga bangkay. Habang tinitingnan ni Juhwa ang paligid, iniisip niya na masyado ng matagal kung hihintayin pa niya ang utos ng nakatataas. Sa sitwasyong ito, mas mabuting ayusin muna nila ang lahat dito at saka na lang agpadala ng ulat. Alam niyang may malakas na impluwensya ang demon cult sa Jiangxi, kaya naniniwala siyang mahahanap nila ang mga kaaway, kahit hindi sila magmadali. Dapat nagpapahinga ka ngayon, wika ni Dongpil kay Juhwa, nakikita ang pagod sa mukha nito. Aniya, magpahinga ka muna. Pero tumanggi si Juhwa, matatag na sumagot, wala akong panahon para magpahinga. Sabi ni Dongpil, hindi maitago ang pag-aalala, narinig ko na kagagaling mo lang sa chi blockage. Nagpakita naman ng kaunting ngiti si Juhwa at sumagot, salamat sa doktor na sumama sa akin dito, na-recover ko na ang karamihan sa martial arts ko. Kaya hindi mo na ako kailangang ituring bilang pasyente. Namangha si Dongpil sa dedikasyon ni Juhwa. Napansin niyang napakabilis nitong naka-recover mula sa chi blockage, isang bagay na hindi madalas mangyari sa mga martial artists. Hindi maiwasan ni Dongpil na magtanong sa kanyang isip, sino kaya ang doktor na tinutukoy niya? Ang batang Panginoon kaya ito. Habang iniisip ito, mas lalong tumaas ang respeto ni Dongpil kay Juhwa. Sa bawat galaw nito, nakita niya ang isang overseer na may tiwala sa sarili, isang tao na hindi naghahabol ng posisyon, ngunit kumikilos ng may layunin at kaalaman sa kanyang kapaligiran. Ito ang uri ng leader na sinusundan ng marami, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa respeto. Habang abala si Dongpil sa pagsisiyasat ng lugar, narinig niya ang tawag ng batang Panginoon mula sa karwahe, sa tahimik na tinig na siya lang ang nakarinig gamit ang distant whispering technique. Agad siyang lumapit at nalaman niyang may hinihiling ito na isang pabor. Di nagtagal, bumalik si Dongpil sa karwahe at iniabot kay Hajen ang mabigat at matalim na espada na hiningi niya kay Dongpil. Tinanong siya ni Dongpil kung para saan ang espada. Seryosong sumagot si Hajen, mahahanap mo sila mga 20 kilometro sa Hilagang Silangan. Malakas ang kalaban, kaya iwasan nyo ang all-out na komprontasyon hanggat maaari. Hindi maintindihan ni Dongpil ang eksaktong tinutukoy ni Hajen, kaya nagtanong siya kung anong sinasabi nito samantalang hindi naman sinagot ang tanong niya. Ngunit nagpatuloy lang sa pagpapaliwanag ang batang Panginoon, ang top priority ng Guardian Court ay ligtas na ihatid pabalik ang delivery squad kasama ang mga produktong binili. Bago nyo alamin kung sino ang kalaban, kailangan nyong kumilos ng tahimik hanggat maaari. Sinubukan ni Dongpil alamin kung saan pupunta ang batang Panginoon, lalo na't mukhang naghahanda itong umalis. Ngunit sa halip na sagutin ang tanong, tahimik na iniwasan ulit ni Hajen ang usapan at mabilis na nagutos, bilasan nyo na, kailangan nyo nang umalis. Wala nang magawa si Dongpil kundi sumang-ayon at tumango na lang, kahit may mga katanungan pa siyang naiwan. Bigla namang umalis si Hajen, mabilis at walang pag-aalinlangan. Habang tumatakbo si Hajen papalayo, napansin niya na may mali sa buong sitwasyon. Alam niyang malakas ang impluwensya ng demon cult sa Jiangxi, kaya nagtaka siya kung bakit nandito rin ang First Elder ng Righteous Heavenly Alliance at bakit nanakawan ang delivery squad ng ganon-ganon na lang. Nakadama si Hajen ng kakaibang kaba, parang may mas malalim na plano ang mga ito na kailangan niyang tuklasin. Kailangan niyang alamin ang totoong nangyayari bago pa mahuli ang lahat kaya plano niyang magtungo kung nasaan ang First Elder. Sumama rin si Goldie, na nagtatago sa kanyang damit, handang tumulong sa anumang misyon na nakatakdang harapin nila.
Samantala, sa kuta ng kalaban, pinagpepiestahan ng mga halimaw na lobo ang mga bangkay habang si Ogyung-hwa ay nakaupo sa isang sulok, umiinom at tila naiinip. Nagmumuni-muni siya, kailan kaya darating ang lalaking yun? Maya-maya'y may narinig siyang mga yapak na papalapit. Sa wakas, isang pamilyar na boses ang kanyang narinig, matagal ka bang naghihintay sa akin? Agad siyang napalingon at nakita ang First Elder na si Jung Il-ryong, ang taong matagal na niyang hinihintay. Napakatagal na mula nang huli silang magkita. Tumayo si Ogyung-hwa at sinalubong ito, kasama ang mga tauhan niya. Tinanong niya si Jung Il-ryong kung bakit siya natagalan. Ngumiti ng pabiro si Jung Il-ryong at sagot, may mga inasikaso pa ako. Hindi naman ako ganun ka-late, kaya huwag ka nang magalit. Sa nakaraang kabanata, nalaman natin na nakipagkita siya sa isang taong nag-abot ng suhol sa kanya kapalit ng pagpasok sa alyansa. Napansin ni Jung Il-ryong sa gilid nila ang mga halimaw na lobo na kumakain ng mga bangkay. Tinanong niya si Ogyung-hwa tungkol sa mga ito, sabay sabi, ito na pala ang mga sikat na halimaw. Ngunit tumanggi si Ogyung-hwa, na halatang naiinis, hindi ko alam kung sikat sila, pero oo, mga halimaw sila. Nakakairite silang kasama at mababaho pa. Sa sulok, naroon ang pinuno ng mga halimaw na lobo, tahimik ngunit masama ang tingin. Nang tanungin siya ni Jung Il-ryong ng pangalan, sumagot siya, ang pangalan ko ay Yul Liang. Nakilala siya ni Jung Il-ryong bilang pinakamamahal na disipulo ng Beast Palace Master. Pagpapatuloy ni Jung Il-ryong, di tulad ng martial arts sa Central Plains, kakaiba ang martial arts ng Beast Palace. Ayon sa narinig ko, sa sandaling makampante ang kalaban, kahit ang ekspertong martial artist ay kaya niyong talunin. Naiintindihan ko na ngayon nang makita-kita sa personal. Ang potensyal ng chi energy mo. Kahit ang karamihan sa mga martial artist na nasa peak realm mula sa Central Plains ay hindi tatagal ng higit sa 10 atake mula sa'yo. Napakunot ang noo ni Ogyung-hwa at nagtanong, bakit ka nagiging mabait sa isang barbaro na tulad niya? Tumawa ng bahagya si Jung Il-ryong, anong ibig mong sabihin? Nagkakamustahan lang kami. Tila nasupresa si Ogyung-hwa, nasupresa ako na kilala mo pala siya. Sagot ni Jung Il-ryong, oo naman. Ang bawat isa mula sa 4 na Outer Wall Palaces ay organisasyon ng mas malalakas na martial artist. Tahimik man sila ngayon, marapat lang na kilalanin at alamin mo ang lahat ng kaya mo ukol sa isang organisasyon, hindi mo alam kung magiging kalaban o kakampi sila. Pero hindi kumbinsido si Ogyung-hwa at sagot niya, hindi ko maintindihan kung bakit dapat pang gawin yan. Kung kakampi sila, magtatrabaho tayo ng magkasama. Pero kung hindi, patayin mo na lang sila. Ganon lang kasimple yun. Ngunit hindi nagustuhan ni Jung Il-ryong ang tabas ng bibig niya, kaya pinayuhan niya ito, kailangan mong ayusin yung pasensya mo, lalo na kung gusto mong umakyat sa posisyon. Ngumiti ng malamig si Ogyung-hwa, wala akong planong umakyat, kontento na ako sa kung paano ako nabubuhay ngayon. Hanggang sa mamatay. Dito nagtapos ang kanilang maikling usapan, habang ang tensyon sa paligid ay nananatiling mataas, lalo na sa presensya ng mga halimaw na lobo na tila nag-aabang ng susunod na mangyayari. Sa pagkakataong ito ay sumeryoso na si Jung Il-ryong at dumiretso na sa kanyang pakay. Hiningi niya ang bagay na pinanggako sa kanya ni Ogyung-hwa. Walang pag-aatubili, humugot si Ogyung-hwa mula sa kanyang bulsa at sinabi, oo naman, dala ko. Hindi naman ito personal na kahilingan, utos ito mula sa nakatataas. Mahalaga ang misyong ito, kaya nga kinailangan ko pang makasama sa trabaho ang mga halimaw na yun. Iniabot niya ang isang maliit na asol na supot kay Jung Il-ryong. Nang buksan ito ni Jung Il-ryong, lumitaw ang isang maliit na asol na bola, ito ang Jade of Calamity. Kung para saan ito ay malalaman natin sa mga susunod na kabanata, ngunit ngayon ay walang kaalam-alam ni Ogyung-hwa kung ano ito. Nakapamewang siyang nagtanong, ano ba yan? At kinailangan mo talagang pumunta rito para lang makuha yan. Tumawa lang si Jung Il-ryong at sumagot, ang basura ng iba ay kayamanan ng iba. Isipin mo na lang na ito ay isang bagay na kailangan ko. Napatango na lamang si Ogyung-hwa, kahit na halatang naguguluhan pa rin siya.
Akmang magpapalam na si Jung Il-ryong, ngunit biglang nagsalita si Oh Gyung-hwa, akala ko mananatili ka pa at iinom tayo ng kaunti, pero aalis ka na agad. Ngumiti si Jung Il-ryong at sinabing, gusto ko sanang manatili pa at makipag-usap gaya ng dati, pero abala ako ngayon. Bigla siyang tinapik ni Oh Gyung-hwa sa balikat, sabay suhestyon, baka gusto mong gamitin ang pagkakataon na ito para pumasok sa Iron Blood Fortress. Napahinto si Jung Il-ryong at tila nagulat sa alok, sabay tanong, ha? Anong sabi mo? Lumahok ako sa fortress. Tumugon si Oh Gyung-hwa, anong mali doon? Natural lang na akayin ang isang talentadong tao para sa aming organisasyon, di ba? Ngumiti si Jung Il-ryong, salamat sa compliment, at tumalikod na upang umalis. Pipigilan sana siya ni Oh Gyung-hwa upang ipagpatuloy ang pangungumbinsi, ngunit tinanong siya ni Jung Il-ryong, pero nasa posisyon ka ba para alukan ako ng ganito? Squad captain ka lang naman. Natigilan si Oh Gyung-hwa, bahagyang napahiya, at nagsalita, kinailangan mo ba talagang sabihin yan? Gusto ko lang naman, ngunit hindi na niya natapos ang kanyang sinasabi nang bigla siyang sinuntok si Jung Il-ryong ng pagkalakas, at tumagos ang kamay nito sa kanyang dibdib. Habang bumubulwak ang dugo, malamig na sinabi ni Jung Il-ryong, kung kakampi sila, magtatrabaho kayo ng magkasama. Pero kung hindi, patayin mo na lang sila. Ang gandang kasabihan, hindi ba? Inulit nito ang sinabi ni Oh Gyung-hwa kanina. Dugtong pa ni Jung Il-ryong, hoy, Squad Captain, dapat inaalam mo muna kung sino ang mga kaaway at kakampi mo. Sabi ko sa'yo, dapat ayusin mo yang tabas ng bibig mo at yang pag-uugali mo, sa kabilang buhay. Bumagsak at napaluhod ang wala ng buhay na katawan ni Oh Gyung-hwa, natigilan ang kanyang mga tauhan at akmang lalapit sa kanilang leader, ngunit napalingon si Jung Il-ryong at nagsalita, TSK, gaano ba aming minions ang dinala niya, ano sa tingin mo? Ang kausap na niya ngayon ay si Yul Liang, na matagal nang nagmamasid. Pagpapatuloy ni Jung Il-ryong, mukhang busog na kayo, pero gusto niyo bang kumain ulit? Ngumiti si Yul Liang, at handang utusan ang kanyang mga halimaw na lobo. Dito nagulat ang mga tauhan ni Oh Gyung-hwa, nalaman nilang magkasabuat pala ang dalawa. Nang may malademonyong ngiti, sumagot si Yul Liang, sige, hindi namin tatanggihan yan. Ano kaya ang gagawin ni Hajen? At may mangyayari kayang komprontasyon? Abangan sa susunod na kabanata.